Half Panay, half Japanese si Alena na kasalukuyang janitress sa isang prestihiyosong hotel sa Maynila. Sa edad na 15 taon ay iniwan na siya ng kanyang ina na dating nagtatrabaho sa isang bar bilang isang prosti at iniwan ito sa kanyang stepfather na si Ramon, isa namang drug lord. Dahil sa bisyo at addiction sa lalaki kaya pinabayaan na rin si Alena ng kanyang ina at muling humanap ng ibang makakasama. Sa murang edad ay si Alena na ang sumusuporta sa kanyang sarili. Siya na rin ang nagpapaaral sa kanyang sarili hanggang sa makatapos siya ng high school. Lulong sa sugal at masamang bisyo ang kanyang stepfather na si Ramon, kaya lahat ng kinikita niya bilang drug lord ay napapatalo lang din niya sa sugal. Kaya wala rin kinahihinat na ng bawat sentimo na kanyang nagiging porsyento sa bentahan. Na makatapos ng high school si Alena ay doon na siya nagsimulang humanap ng trabaho at sakto ngang nangangailangan ng janitress sa isang hotel kaya mabilis niya kaagad itong inaplayan at sa kabutihang palad ay kaagad din naman siyang natanggap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Alena, saan ang punta mo? Posturang-postura ka. Pagkakaperahan ba yan? Tanong ng kanyang stepfather na si Ramon na kasalukuyang naninigarilyo sa may sala. Minsan lang umuwi ang kanyang stepfather galing sa hideout nito. Minsan nga hinihiling na ni Alena na sana wag na itong umuwi dahil talagang salot na ito sa lipunan. At kapag nalalasing din ay napagbubuhatan na nito ng kamay ang dalaga. Kaya naisipan na rin ni Alena na maghanap na rin ng trabaho dahil para makalaya at makalayo na sa anino ni Ramon. Paminsan-minsan kasi, ginagawang taga-abot at taga-bigay ng item na Ramon si Alena sa kanyang mga user. Kaya doble rin ang takot at pangamba ng dalaga hanggang naroon siya sa poder ng kanyang stepfather na si Mang Ramon. Unang araw ko sa trabaho, Tito Ramon, kaya pupunta na po sana ako ron. Nauutal na sagot ni Alena. Nanginginig pa nga ang kanyang boses dahil kapag kaharap at kausap siya ng kanyang stepfather, ay nilalaman talaga siya ng kaba at pag-aalala na baka may gawin na naman itong masama sa kanya. Tila naman hindi natuwa si Ramon nang malamang magkakatrabaho na ang kanyang anak-anakan na hindi naman niya tinuring na anak niya talaga. Sa isip nito ay baka kaya nagmamadaling makahanap ito ng trabaho ay para makawala na sa kanya na kung tutuusin ay iyon talaga ang rason ng dalaga. At ito ang hindi hahayaan ni Mang Ramon na mangyari. Ang mawala sa kanyang landas, si Alena. Trabaho? Magtatrabaho ka? Malaki bang sahod dyan? Bakit ka magtatrabaho? Ano, kating-kati lang na makalayo? Tsaka saan yan? Gusto kong malaman. Sunod-sunod na tanong ni Mang Ramon kay Alena. Marami ng pagkakataon na sumagi sa isip ni Alena na lumayas kahit na hindi naman niya talaga alam kung saan siya pupunta. Maganda siya at siguradong maraming oportunidad ang lalapit sa kanya. Ngunit dahil maimpluwensyang tao ang kanyang Tito Ramon, ay hindi niya ito magawa dahil siguradong hindi rin siya patatahimikin ito. Hanggat nabubuhay si Ramon ay nakalubog pa rin ang kabilang paa ni Alena sa hukay at walang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. Sa katunayan po, Tito, ay janitress lang naman po ako ron at talaga naman pong mababa lamang ang aking sahod. Gusto ko lang pong makatulong sa gastusin natin dito sa bahay kaya naisipan ko pong magtrabaho. Palusot ni Alena. Nagsinungaling na lamang siya sa kanyang sagot para hindi na siya pag-isipan pa ng masama ni Ramon. Tumawa naman ang makahulugan si Ramon. Siguraduhin mo lang, Alena. Tandaan mo, saan ka man pumunta, kayang-kaya kitang masundan at matunton. Kaya kong maamoy ang presensya mo at mahuli ang anino mo. Marami akong mata. Ganon din ang aking mga galamay. Kaya kaunting pagkakamali mo lang, ulo ang kapalit. Pasensyahan tayo. Wika ni Ramon ang may matalas na tingin kay Alena. Bumilis naman ang paghinga ni Alena pero hindi niya na pinahalata pa sa kanyang stepfather na nasindak siya sa sinabi nito. Umiwas na lamang ito ng tingin at tumango. At siya nga pala, yung sasahurin mo dyan, ibibigay mo yan sa akin ang buo. Total, sinabi mo kanina na
Para sa gastusin yan dito sa bahay, di ba? Ako nang bahalang mag-budget. Hindi ka na rin naman makakaangal dahil ako naman ang magdedesisyon. Simula nang iniwan ka ng pokpok mong ina, responsibilidad na rin kita. Kaya malaki ang utang na loob mo sa akin. Sa katunayan ay kulang pa yung buhay mo bilang kabayaran. Kaya anumang perang pumasok sa'yo, ay sa akin lahat mapupunta. Nauunawaan mo? Anas ni Ramon. Hindi naman makatingin ng maayos si Alina at pilit na lamang na sumasagot. Opo, Tito Ramon. Nauunawaan ko ho. Sagot niya kahit hindi bukal sa kanyang loob. At dahil wala na rin sasabihin pa si Ramon, ay minarapat na lamang ni Alina na umalis. Ito ang kanyang unang magiging trabaho. Sanay naman siyang magbanat ng boto kaya kahit anong trabaho ang ibigay sa kanya ay kayang-kaya niyang gawin. Sanay sa hirap at walang arte sa katawan. Iyon pa lang kasi ang bakanting posisyon doon sa hotel, kaya pinatulan na rin ni Alina kesa naman sa wala. Nang tuluyan ng makaalis si Alina ay dumiretso na ito sa hotel ng kanyang pagtatrabahuan. Nakasuot lamang siya ng puting polo blouse sa pantaas at itim na slacks. Dala-dalang ilang requirements na kailangan niyang ipasa sa HR bago siya magsimula. Nang makapasok siya sa loob ay sa lobby muna siya pinaghintay ng manager. Pinagtitinginan siya ng mga staff na naroon dahil sa posisyong inaplayan niya ay tila hindi umaakba sa itsura niya at hindi nababagay sa postura niya. Siya rin ang pinakabatang janitress sa hotel at karamihan sa mga kasamahan niya ay halos matatanda na lahat. Ikaw si Alina? Lumapit ang manager sa kanya at saka nagtanong. Tumayo naman si Alina upang magbigay galang sa manager. Opo ma'am, ako po si Alina. Magalang na sagot naman ni Alina sa kanyang manager. Dala mo bang iba mong requirements? Muling tanong ng manager. Opo, eto po ma'am. Inihanda na ni Alina ang dala nitong brown envelope kung saan nakalagay ang mga requirements at saka inaabot na sa kanyang manager. Nang maiabot ito ng kanyang manager ay isinama na ito sa kanilang opisina upang i-briefing ito at i-discuss na ang kanyang mga duties and responsibilities bilang janitress sa hotel na iyon. Yun lang ang gagawin mo, Alina. Kaya mo ba yon? Tanong ng manager matapos i-discuss kay Alina ang mga dapat nitong gawin. Oo naman po, ma'am. Kayang-kaya ko po yun. Pagmamalaki naman ni Alina. Palibhasa ay sanay sa hirap ay wala siyang kaate-ate sa katawan. Kahit na anong trabaho na iatang sa kanya ay gagawin niya. Okay, sige. Makakapagsimula ka na ngayon. Ipapag-guide kita kay Ate Celeste. Siya ang magsisilbi mong head at siya rin ang mag-uutos sa magsasabi kung anong mga gagawin mo. Mabait yon at madaling makasundo dahil siya rin ang halos nanay-nanayan ng mga staffs dito. Ilang taon na rin siya nagtatrabaho rito at nakuha na rin niyang tiwala ni Boss X, yung boss namin at may-ari ng hotel na to. O siya, sige, halika na para makapagsimula ka na. Paliwanag ng manager. Habang nakikinig ay nakakaramdam naman ng kasabikan si Alina. Sa katunayan, ang aking ganda naman talaga niya ay hindi pang janitress kundi pang receptionist. Ngunit dahil wala siyang mga sertipiko o nakukuha man lang na vocational na mga kurso, ay hindi siya nakapasa sa posisyon na iyon. Kung tutuusin nga ay mas mukha pa siyang receptionist kesa sa mga receptionist na talaga sa hotel na iyon. Nang maipakilala na ng manager si Alina sa head janitress, ay iniwan na rin niya ang mga ito. Ikaw ba si Alina? Panimulang tanong ng matanda. Tila nasa edad na 50 na ito pataas at mukhang istrikta. Kabaligtaran ng paglalarawan sa kanya kanina ng manager. Opo, hello po. Natutuwa po ako makilala kayo at makatrabaho. Magalang na sabi ni Alina. Hindi maiwasan ng matanda na mapatingin sa dalaga mula ulo hanggang paa. Napapataas nga ang kanyang kilay dahil maging siya ay napapataka sa itsura ng dalaga para sa posisyon na iyon kaya siya ay napatanong. Iha, alam mo ba ang trabahong pinapasok mo? Baka mali ka nang ina-applyan. Nagtatakang tanong ni Ginang Celeste sa dalaga. Napakunot naman ang noon ni Alina at napaisip. Opo, Ginang Celeste. Ang in-applyan ko po ay janitress at ipinagmamalaki ko po yun at hindi ko po yun ikinakahiya. Bakit po? May problema po ba, Ginang Celeste? Taas noong sagot ni Alina. Dahil mapagkumbaba ay wala naman sa kanya ang itsura. Kung pangit ba siya o maganda, ang gusto lamang niya
ay kumita at makalaya man lang ng kahit ilang oras sa kanyang Tito Ramon. Ganun ba? Pagpasensyahan mo ng tanong ko, iha. Dahil sa tunay ay sa tinagal-tagal ko ng janitress sa hotel na to, ngayon lamang yata ako magkakaroon ng katandem na maganda at bata pa. Kaya natanong din kita dahil bawal ang maarte sa trabahong ito. Ganoon ka ba? Tas kilay na tanong ni Ginang Celeste kay Aleyna at kaagad namang sumunod ng dalaga. Naku po, hindi po ako maarte. Hayaan niyo po, makikita niyo naman po yun sa resulta ng trabaho ko. Sanay po ako sa ganyang gawain dahil yan na rin naman po ang kinalakan ko. Kaya wag po kayong mag-alala sa akin, Ginang Celeste, dahil wala po sa bokabularyo kong pagiging tamad. Taas noon namang sagot ni Aleyna kay Ginang Celeste. Dahil nakita naman ni Ginang Celeste ang determinasyon ng dalaga sa trabaho, ay tumango na lamang ito at sinimulan na rin niyang ituro dito ang mga lugar na naka-assign sa kanya. Ngunit bago iyon ay ibinigay muna niya kay Aleyna ang uniformeng gagamitin nito at nang maisuot ay lalong nangibabaw ang kagandahan nito. Hanggang gabi ang kanyang shift, kaya gabi na rin siya nakauwi sa kanilang bahay. Hindi muna rin siya binigyan ng mabigat at madaming trabaho ngayon dahil unang araw pa lang naman niya. Na makauwi na si Aleyna sa kanila ay nadatnan niya ron na nagsusugal ang kanyang Tito Ramon kasama ang mga kaibigan nitong adik at sugalero rin. Pagkapasok niya ay lalampasan na lamang niya sana ang mga ito dahil sa tuwing nasa kanilang bahay ang mga lalaking yon ay hindi kampante si Aleyna. Tila nagsisisi nga siya kung bakit umuwi pa siya. Kaso, hindi naman nga maaaring hindi dahil takot siya sa mga banta sa kanya ng kanyang Tito Ramon. Kaya umuwi pa rin siya sa kanila. Kahit naman kasi magsumbong siya sa mga pulis, ay hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan sa mga ito dahil halos ang iba rin rito ay nakakasama ng kanyang tito kaya sigurado siyang mas mapapahamak lamang siya kapag ipinilit pa niya ang gusto niya. Ramon, napakaganda talaga niyang anak-anakan mong yan. Sigurado akong may nobyo na yan, ano? Tanong ng isang kasamahan ni Ramon habang nakatingin ng malagkit kay Aleyna. Tumugon naman si Ramon at napatingin sa kinaroroonan ni Aleyna. Hindi niya na namalaya ng pagpasok nito sa loob ng bahay dahil sa masyado siyang abala sa pagsusugal. Kumithit muna siya ng sigarilyo sabay buga nito. Kanya-kanya rin sila ng mga ka-table na babae roon na pawang mga bayaran din. Hoy Aleyna, nariyan ka na pala. Sumahod ka na? Akin na yung pera mo. Lasing na utos sa kanya ng kanyang Tito Ramon. Halata na sa boses ng kanyang tito ang kalasingan kaya nakaramdam na naman siya ng kaba sa kanyang puso at takot sa kanyang katawan. Unang araw pa lamang niya sa trabaho ay pinaghahanapan na siya kaagad nito at wala rin naman siyang maibibigay dahil katapusan pa ang kanilang sweldo. Tito, wala naman po akong pera rito eh. Sa katapusan pa ho ang aking unang sweldo at ang tanging pera na andito lamang po sa wallet ko ay ang pamasahe ko papunta sa trabaho. Pinagkakasya ko na lamang ho para umabot hanggang katapusan. Nanginginig na lumapit si Aleyna at mahinahong nagpaliwanag sa kanyang tiyo. Anong katapusan? Kaya ayaw kitang pagtrabahuin eh. Lolokohin ka lang at iisahan ng mga lecheng employer yan. Ganito ha? Sabihin mo sa manager mo dapat kada araw ang sahod mo. Dahil matinding pangangailangan natin dito sa bahay. Galingan mo na lang ang pagpapaawa. Kung nagpokpok ka na lang katulad nitong si Annabel, di sana hindi ka na maghihintay pa ng katapusan para lamang makasweldo. Mahina ka. Hindi ka gumagamit ng utak. Bulalas ni Tito Ramon kay Aleyna. Halos mapahiya na roon si Aleyna ngunit wala na siyang pakialam. Sanay na siya sa laging ginagawa ng kanyang Tito Ramon kaya hindi na siya natatamaan. Kaya sa dibdibin ng mga sinabing iyon ni Ramon ay nagtungo na lamang ito sa kanyang kwarto. Ni hindi pa nga siya kumakain ng hapunan dahil kung gastos pa siya ay baka wala na siya lalong maipamasahe sa mga susunod na araw. Mabuti na nga lang din at mukhang nananalo sa sugal si Ramon dahil kung hindi ay maaaring nakuha na nito ang allowance si Aleyna. Halos inabot na ng madaling araw ang pagsusugal na iyon sa kanilang bahay at tuluyan na ring umalis. Ang ibang babae ay nakatulog na sa sala at ang iba naman ay ginawa pang motel ang bahay. Wala pa sa plano ni Ramon ang matulog kaya pinukaw nito ang dalagang si Aleyna na kanina pa natutulog. Lasing na lasing si Ramon sa mga oras na yon, kaya abot-abot ang pangamba ni Aleyna.
Sa katunayan na hindi talaga siya makatulog dahil sa pag-aalalang baka kung ano ang gawin sa kanya ng kanyang Tito Ramon. Ngunit kung hindi naman niya ito pagbubuksan ng pinto, ay maaaring mas lalo siyang malilintikan ito. Aleyna, buksan mo nga tong pinto. Bakit ba may palaklak ka pa? Aleyna! Hiyaw ni Ramon habang malakas na kinakatok ang pintuan ng kwarto ni Aleyna. Wala na ring nagawa si Aleyna kaya pinagbuksan na rin niya ito ng pinto. Kahit na abot-abot ang kanyang kaba, ay lakas loob pa rin niyang tinungo ang pintuan at nanginginig pa ang kanyang mga kamay na pinihit ang doorknob. Nang buksan niya ang pinto ay doon bumungad sa kanya ang kanyang Tito Ramon na namumula ng muka dala ng alak. Bigla namang nagbago ang timpla ng itsura nito nang makita niya ang mukha ni Aleyna. Aleyna, bakit ba ang tagal mong buksan? Halika nga muna rito sa labas at hindi pa tayo nakakapag-usap. Kay aga-aga pa, tutulog ka na agad. Halika muna rito. Samahan mo muna ako rito sa kusina. Sambit pa ni Ramon sa lasing na boses. Mabilis na nagbago ang timpla ni Ramon nang mapatingin sa magandang itsura ni Aleyna. Noon pa man ay asiwana ang dalaga dahil sa mga titig ng kanyang Tito Ramon sa kanya. Ramdam niyang may ibang intensyon ng mga tingin na iyon kaya iyon lagi ang kanyang iniiwasan. Hindi naman makapalag si Aleyna dahil sakit lamang ng katawan ang aabutin niya kapag hindi siya kaagad sumunod kay Ramon. Lumabas na rin siya ng kwarto at katulad ng sinabi ni Ramon ay sinamahan na lamang niya ito sa may kusina. Umupo si Ramon sa may upuan sa may hapagkainan habang malalim na tinititigan si Aleyna mula ulo hanggang paa. Itimpla mo nga muna ako ng kape, utos ni Ramon kay Aleyna. Sumunod naman kaagad si Aleyna. At sa mga oras na ito ay gusto na lamang ni Aleyna na sana ay bumilis na ang oras para papasok na ulit siya sa trabaho. Para makatakas na muli siya sa kanyang Tito Ramon. Kahit na saglit lamang. Kabadong nagtitimpla ng kape si Aleyna hanggang sa magkatapon-tapon ng mainit na tubig sa pagsasali niya sa tasa dahil nanginginig na ang kanyang mga kamay. Aleyna, dahan-dahan lang. Huwag mong madaliin at hindi naman ako nagmamadali. Sambit ni Tito Ramon ang marahan at malagkit pa na nakatingin sa buong katawan ni Aleyna. Hindi naman mawari ni Aleyna ang kanyang nararamdaman dahil asiwang-asiwa na siya sa inaasta ng kanyang manyak na stepfather. Ilang sandali pa ay lumapit na siya kay Ramon dala-dalang kape. Tiyo, ito na ho ang kape ninyo. Utal na sabi ni Aleyna sabay baba niya ng tasa ng kape sa may mesa sa harap ni Ramon. Pagkababa niya ng baso ay aalis na sana siya nang hawakan ng kanyang Tito Ramon ang kanyang braso. Saglit lang, bakit ka ba nagmamadali? Pakipagkwentuhan ka muna sa akin. Gusto ko pang kausapin ka eh. Hihingi rin ako ng pasensya kung napahiya kita kanina. Hindi ko sinasadya. Kaya dito ka muna. Samahan mo muna ako. Sabi ni Tito Ramon na anak-anakan niyang si Aleyna na kasalukuyang iritable na sa inaasta niya. At pinipigilan na lamang ang sarili na iagwat ang kanyang sarili. Pasimple namang kumawala si Aleyna sa pagkakahawak na iyon ni Ramon sa kanyang braso at saka sumagot. Maaga pa ho kasi ako bukas, Tito Ramon. Marami rin po akong kailangan tapusin bukas sa aking trabaho kaya matutulog na ho sana ako. Utal na sagot naman ni Aleyna sa kanyang Tito Ramon. Muli namang humirit si Ramon para lamang hindi siya iwan doon ni Aleyna. Masayin mo muna tong aking likod kahit kaunting oras lang. Wika pa ni Tito Ramon. Pero po Tito Ramon, kailangan ko na ho talagang matulog. Medyo pagod din ho ako eh. Pasensya na po. Tataas na po ako. Sakto naman at nagring ang telepono ni Ramon. Tawag mula sa kanilang pinaka-boss at tila importante ito kaya hindi na dapat ito palampasin pa ni Ramon. Anak ng toko. Ano naman kayang problema ni boss at this oras ng gabi tumatawag pa? Inis na sabi ni Ramon habang nakatingin sa kanyang cellphone. Bahagya naman nakahinga na maluwag si Aleyna at mahinang nagpasalamat dahil naisalba siya ng tawag na iyon. Nang sagutin ni ito na Ramon ay mabilis na rin nagtungo sa kanyang kwarto si Aleyna at tuluyan ang inilak ang pintuan ng kanyang kwarto. Labis-labis ang kaba ni Aleyna kaya kinandado niya ang pinto ng kanyang kwarto. Takot na takot siya sa ikinilos ng kanyang Tito Ramon na anumang oras ay posible ito makagawa ng isang masamang gawain. Kinaumagahan, ilang minuto na lamang ay malilit na sa trabaho si Aleyna. Iyon pa naman ang kanyang iniiwasan dahil iyon ang ayaw ni Ginang Celeste, ang laging late sa trabaho.
Hindi na rin kasi nakakatulog na maayos si Alina dahil magdamag niyang pinapakiramdaman ng kanyang Tito Ramon na baka sa pilitan itong pumasok sa kwarto niya. Hindi rin siya makatulog dahil sa ingay at ungol ng mga babaeng naiwan doon kagabi na nakapwesto sa kabilang kwarto, kaya talagang walang pagkakataon na makakakuha siya ng isang mahimbing at mapayapang pagpapahinga dahil halos buong araw siyang pagod. Alina! Lalabas na sana si Alina ng pinto nang tawagin siya ng kanyang Tito Ramon na nakaupo doon sa may sofa sa sala. Huminto naman kaagad si Alina nang may kasamang kaba at humarap sa kanyang Tito Ramon. Bakit ho, Tito? Utal na sagot ni Alina. May inilapag na ilang sachet ng puting pulbo si Ramon sa ibabaw ng babasaging mesa na nasa kanyang harapan. Nang makita ito ni Alina ay tila alam niya na ang gusto na namang ipagawa sa kanya ng kanyang tiyohin. Ito pa naman ang iniiwasan niya dahil ayaw na ayaw niyang ma-involve pa sa mga illegal nitong gawain na maaari niyang ipahamak sa uli. May pipick up ng mga ito rito. Hintayin mo sila. Bayad ng mga yon at malaking sindikato rin yan. Siguraduhin mong makukuha nila, ha? Kundi, ikaw ang malilintikan sa akin. May buyer pa rin ako kaya doon ako pupunta. Eto, isisinid ko na rito sa... Pero tito, may pasok pa po ako. Nakakunot ang noon ni Ramon na tumayo at saka lumapit kay Alina at mariing hinawakan ang baba nito. Kinukontra mo na ako? Mas gugustuhin ko pang magpaalila sa iba at magpakamutsatsa kesa kumita ng mabilisan at walang kahirap-hirap. Kapag sinabi kong maghihintay ka rito, maghihintay ka rito. Naintindihan mo? Tuluyan ang namuo ang mga luha ni Alina sa kanyang mga mata. Naintindihan mo? Sumagot ka! Pasigaw ni Ramon ng may diin at nanggagalaiti ang mga ngipin sa galit. Sa takot ni Alina ay mabilis na rin siyang sumagot. Opo, tito. Opo. Nauutal niyang sagot habang umiiyak. Kahit labag sa kanyang kalooban ay napilitan pa rin siyang sundin ng kanyang Tito Ramon dahil sa takot na baka saktan na naman siya nito. Matyagang naghintay si Alina kahit na may pusong nag-aalala dahil malamang ay hinahanap na siya ni Ginang Celeste. Bago pa lamang siya ay madidismaya niya na kaagad ang kanyang head at manager, kaya labis ang kanyang pangamba. Maya-maya pa ay may dalawang sasakyan ang tumigil sa harapan ng kanilang bahay at ito na nga marahil ang buyer na kukuha ng item sa kanya. Sa tuwing gagawin niya ito ay sinisigurado niyang nakatakip ang kanyang mukha, kaya ay nakasuot siya ng mask, shades at sombrero para maitago ang kanyang pagkikilanlan. Halos ilang taon din ang pinapagawa sa kanya ito ni Tito Ramon. Sinasabihan na rin siya ng ilan nilang kapitbahay na may malasakit sa kanya na umalis na sa poder nito. Ngunit talagang nauunahan siya ng takot dahil mas kilala niya ang kanyang Tito Ramon kaysa sa pagkakakilala niya rito. Kayang-kayang pumatay kapag trinidor siya at niloko, kaya hindi talaga magawang lumayas na Alina. Pagkatapos ng abutang iyon sa pagitan ni Alina at ng ilang kalalakihang iyon, ay mabilis na siyang umalis at nagtungo sa kanyang trabaho. Halos kalahating araw na rin siyang late kaya kabado na siya kung tatanggapin pa siya na makapagtrabaho ngayong araw. Nang makarating si Alina sa hotel ay nagpunta kaagad siya sa kanilang kwartel kung saan naroon ang kanyang uniforme at nagpalit kaagad ng damit. Pansin niya na wala ang mga kasamahan niya sa departamento. Wala sa kanyang paligid. Sa isip niya ay baka nasa mataas na floor na ang mga ito at talagang huli na siya sa mga gawain. Maging ang manager at si Ginang Celeste ay wala na rin. Nang mapadaan ng isang bellboy ay kaagad niya itong tinanong. Kuya, napansin mo ba si Ate Celeste? Tanong ni Alina sa bellboy. Napatingin naman sa kanya ang bellboy. Ikaw yung bagong janitress, di ba? Tanong ng bellboy. Oo, ako nga po. Na-late kasi ako ng pasok kaya hindi ko naabutan si Ate Celeste sa room namin. Napansin mo ba sila? Tugon naman ni Alina. Ang alam ko, nasa opisina ni boss ang mga nasa cleaning department. Nagmi-meeting kayo, kakaumpisa lang siguro, baka makaabot ka pa. Sabi pa ng bellboy. Nanlaki naman ang mga mata ni Alina dahil sa nabanggit nitong meeting. Sa isip niya ay lalo siyang malalagot dahil may meeting pala sila tapos na-late pa siya. Pagkasabing iyon ng bellboy ay kaagad na kumaripas si Alina ng takbo patungo sa opisina ng kanilang boss. Nang marating niya ang opisina,
ay kaagad na siyang kumatok sa pinto. Alina, bakit ngayon ka lang? Mahinang tanong ni Ginang Celeste pagkabukas niya ng pintuan. Pasensya na po, Ate Celeste. Mamaya ko na po ipapaliwanag. Mahina namang sagot ni Alina. O siya, pumasok ka na rito at abot na abot ka pa sa meeting. Tuluyan na nga pumasok sa loob si Alina. Naroon nakaupo sa may gitna si Boss X nila kung tawagin, ang may-ari ng hotel at iba pang mga negosyo sa loob at labas ng bansa. Si Boss X ang isa sa mga mayayamang negosyante sa bansa. Isa sa pinakabatang CEO at marami ring koneksyon si Boss X sa industriya. Maging ang ilang mga politiko ay labis ang paghanga sa kanya. Noon pa man ay mayaman na talaga ang kanilang pamilya, kaya nung pumanaw ang kanyang ama ay siya nang sumalo sa lahat ng negosasyon at ari-arian ng kanilang pamilya. Siya nang may hawak ng ilang sakahan at pabrika sa kanilang buong probinsya at Kamaynilaan. Kaakibat din ng kanyang estado titulo ang ilang katransaksyon sa negosyo na may mga illegal din na mga gawain. Dahil bihasa na at matagal na sa industriya, ay hindi nabingi at bulag si Boss X sa ganitong gawain. Pero magpagganon pa man, ay sa kabila ng kaliwat kanan ng mga kakilala niyang mataas na tao na nasa illegal na gawain, kailanman ay hindi niya sumagi sa isipan na mapabilang din sa mga ito. Samantala, napatitigre ng ilang segundo si Boss X kay Alina. Namumungay pa ang kanyang mga mata habang kinikilates ang dalaga. Maaaring maging siya ay nagtataka kung bakit ito ang napiling trabaho ni Alina. Katulad ng ibang ordinaryong lalaki, nagagandahan din naman si Boss X sa magagandang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tila bigla siyang nahumaling. Siya bang bago? Paunang tanong ni Boss X at kaagad namang tumugon ang manager. Opo, boss. Siya po si Alina. Alina si Boss X, ang nagmamay-ari ng hotel na to. Napatulala naman si Alina. Hindi niya akalaing makikilala na rin niya kaagad ang Boss X na tinutukoy ng lahat. Hindi rin naman niya maitatanggi na may angkin din itong kagwapuhan at kakisigan. Kahit balot na balot ng itim na coat ang kanyang katawan, ay halata pa rin sa kanya ang katikasan ng kanyang katawan. Tila ngayon lamang siya nakakita ng ganitong kagwapo na aakalain mo talagang isang artista. Sa palagay nga niya ay baka bumida na rin ito sa ibang mga pelikula sa telebisyon. Kahit na ang totoo ay hindi naman. Good morning po, Boss X. Ako po si Alina. Ako po ang bago ninyong janitress. Magalang na tugon naman ni Alina. Tumangu-tangu na lamang si Boss X at saka umiwas na rin ng tingin. Okay, have a seat. Tugon ni Boss X. Anyway, kaya ako kayo pinatawag ay para sa ilang magiging pagbabago dito sa ating hotel. Sinimulan na nga ni Boss X ang ilan niyang agenda na work-related sa pagmimitingang ito. Habang nagsasalita siya sa bawat pabuka ng bibig niya, ay para namang nanonood si Alina ng isang matinee idol sa telebisyon, kaya hindi niya maitago ang kanyang kilig. Napapatingin naman sa kanya si Ate Celeste dahil halos matunaw na sa kanyang mga titig ang kanilang boss na si Boss X, kaya pasimple niyang siniko ang dalaga. Nang matapos ang meeting ay nagkanya-kanya na rin sila ng labas at bumalik na muli sa kanilang mga trabaho. Hoy, Alina, halos matunaw na kanina si Boss X sa titig mo, ha? Type mo, no? Namilog naman ang mga mata ni Alina nang tuksohin siya ni Ate Celeste. Naku, hindi po. Sa yaman at katanyagan ni Boss X, parang nakakahiya naman po na magustuhan siya. Mali po kayo ng iniisip. Wika naman ni Alina kay Ate Celeste. Aaminin niya man o sa hindi sa kanyang sarili, ay tila na love at first sight nga siya sa sarili niyang boss. Ngunit sa layo ng agwat ng buhay nila sa isa't isa, ay napaka-imposible talaga na magkagusto rin ito sa kanya. At sa sobrang abala sa buhay ni Boss X, ay pawang wala na nga itong oras pa para sa ganito. Asus, pakunwari ka pa. Teka, maiba tayo. Bakit ka ba na late? Na hindi ka malang nagpaabiso na malilate ka. Halos kalahating oras din yan, Alina, ha? Sunod noon, warningan na talaga kita. Binaling naman agad ni Ate Celeste ang usapan sa pagka-late ni Alina. Nahalata rin ito na namumula ang ibang pisngi ng dalaga, kaya inusisa niya na rin ito. At saka bakit parang ang pula niyang sa may bandang baba mo? Pasaba yan? Usisa ni Ate Celeste habang nakatingin sa may bandang baba ni Alina.
Naaalala ni Alina na kanina ay mahigpit siyang ginawakan doon ng kanyang Tito Ramon at dahil sa pagmamadali ay hindi niya ito napansin pa. Maselan din kasi at sensitibo ang balat ni Alina at dahil maputi at lutang na lutang kaagad ang pasang iyon sa kanyang mukha. Napahawak si Alina sa kanyang mukha sa may bandang baba na tinutukoy ni Ate Celeste. Naku, hindi ko po ito napansin. Medyo sensitibo po kasi ang aking balat at kaunting sagi lamang po ay namamasa na kaagad. At saka kaya po ako na-late ay dahil sumama po ang pakiramdam ng aking ama-amahan kaya nawala na po sa isip ko ang mag-message sa inyo dahil nagpanik na po ako. Pasensya na po talaga Ate Celeste, hindi na po mauulit. Pagsisinungaling pa ni Alina. Tinanggap na rin ito ni Ate Celeste, basta ang kondisyon niya ay wag na sana itong maulit pa. Bumalik na rin sila sa kani-kaniyang trabaho at naka-assign si Alina na linisin ang 7th floor kung nasa naroon ang suite na pahingahan ni Boss X. Ang ganda talaga sa hotel na to. Siguro sobrang yaman talaga ni Boss X para mapagawa niya yung ganitong kalaking hotel. Kapag yumaman ako, aalis na talaga ako sa puti ng tito ko at sa ibang bansa na ako titira. Siguro naman sa ibang bansa wala nang koneksyon si tito kaya kailangan ko makaipon at makalabas ng bansa. Mahinang sabi ni Alina sa kanyang sarili habang nakamasid sa may malaking babasaging bintana na kitang-kita ang buong view ng lugar. Hindi naman niya namalaya na nasa likod na pala niya si Boss X at siguradong narinig na nito ang lahat. May tinatakasan ka? Seryoso ang tanong ni Boss X. Nakasoksok ang dalawa niyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at saka namumungay na naman ang mga matang nakatingin kay Alina. Sa gulat ni Alina ay napabagsak niya tuloy ang hawak na mop at napatingin na rin kay Boss X. Boss, nariyan na po pala kayo. Kanina po ba kayo riyan? Nauutal na tanong ni Alina. Marahan niyang pinulot ang pang-mop kahit na mamawis na ang kanyang mga palad at nanginginig na ang mga tuhod sa kaba. Actually, kadadaan ko lang. Pero I heard everything. Wika pa ni Boss X. Mas lalong kinabahan ngayon si Alina. Namilog na naman ang kanyang mga mata at abot-abot ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Bahagyaring napatingin si Boss X sa bandang baba ni Alina at doon ay nandiliit ang kanyang mga mata. Nang masimpatan niya ito ay muli na itong bumalik ng tingin kay Alina at saka huminga ng malalim. Biro lang, wala akong narinig. Alam mo, humahanga ako sa mga taong may matatayog na mga pangarap. Pagbutihin mo, Alina. Matutupad mo rin ang mga pinapangarap mo. Seryosong sabi ni Boss X. Mabilis na napalitan ng galak ang reaksyon ng mukha ni Alina na kanina lamang ay pagkabahalang nararamdaman. Mas lalo pa niyang nagustuhan si Boss X. Mas lalo niya itong hinangaan dahil mabait pala ito. Buong akala niya ay suplado ito at mapagmataas katulad ng ibang mga mayayaman. Pero iba pala si Boss X. Kahit na mukhang misteryoso ay mapagkumbaba pa rin pala dahil hindi niya lubos maisip na may makikipag-usap sa isang hamak na janitress lamang na ubod na yaman na isang CEO. Salamat po, Boss X. Sa sobrang hiya nito ay ito na lamang ang kanyang naisagot. Hindi naman sila nagkakalayo ng edad na tila nasa 2 o 3 taon lamang ang tanda ni Boss X sa kanya. Kaya hindi pa rin awkward yung pakiramdam na makipagtitigan siya ng ganoong kalalim sa sarili niyang boss. Hanggang sa makaalis si Boss X ay nakatanaw pa rin siya sa direksyon na nilakaran nito at tila nakalutang na naman sa alapaap. Nang bumalik sa kanyang ulirat ay tila naaalala naman ni Alina ang kanyang mga sinabi kanina. Sigurado siyang narinig lahat ni Boss X ang kanyang mga sinabi, kaya bahagya muli siyang nakaramdam ng pangamba. Sa isip niya ay hindi na naman ito siguro panghimasukan pa ang kanyang boss dahil sino ba naman siya? Isang hamak na janitress lamang at walang kahit na anong ipagmamalaki, kaya binariwala na lamang niya iyon at bumalik sa trabaho. Samantala, nagtungo naman si Boss X sa kanyang opisina at malalim ang kanyang iniisip. Binuksan niya ang kanyang cellphone at may pinanood na video. Ang kopya ng video na iyon ay nanggaling sa kanyang mga pribadong mga tauhan na nagmamanman sa mga kakompetensya niya rin sa pagnenegosyo. Iniisip niyang mabuti kung sino ang mga taong sangkot sa kuha ng video na iyon at hindi siya maaaring magkamali sa kanyang narinig na may pangalan din doong Ramon. Ngunit sa isip niya
Sa dinami-rami ng mga Ramon na pangalan sa buong mundo napaka-imposible naman na itong tinutukoy na Alina sa sinasabi nito kanina na narinig niya. Na mga sumunod na araw ay madalas nang ipatawag ni Boss X si Alina. Alina, pinapatawag ka ni Boss sa opisina niya. Saad ni Ate Celeste kay Alina. Ako po? Hindi makapaniwalang tanong ni Alina. Oo, ikaw nga. May iba pa bang Alina rito? Tanong naman ni Ate Celeste. Sige na, pumunta ka na at baka naghihintay na si Boss. Pagkasabing iyon ni Ate Celeste, tinungo na rin ni Alina ang opisina kung saan naroon si Boss X. Nang marating niya yung opisina ay kagad itong kumatok at saka marahang binuksan ang pinto. Boss X, pinapatawag niyo raw po ko. Nauutal na bungad ni Alina kay Boss X. Naroon si Boss X na nakaupo at pawang hinihintay siya talaga nito. Yes. Yung aquarium, I think ilang buwan na yung hindi nalilinis. I want you to clean that. Sa katunayan ay wala naman talagang rason si Boss X para tawagin si Alina. May kung ano lamang sa kanya na gusto niya itong makita at makilala pa. Kaya naisipan na lamang niya na ipalinis ang aquarium niya dahil wala na siyang iba pang maisip na iutos sa dalaga. Sumunod na lamang si Alina kahit napaisip siya sa utos na iyon ni Boss X. Palihim siyang napangiti sa puntong iyon. Ultimo kilos at galaw niya ay nakamasid sa kanya si Boss X. Kaya medyo naiilang din siya, lalo pa at kapag ito nang nakatitig ay sadyang nakakatunaw. Sa isip niya ay, ilang babae na kayang natunaw sa mga titig na yon. Marahil nga'y marami na at isa siya sa mga babaeng yon. Alina, tawag ni Boss X. Habang naglilinis ay tumugon na rin ang dalaga. Yes po, sir. Tugon naman ni Alina. Bago sumagot si Boss X ay huminga muna ito ng malalim. Gusto sana itong i-open yung about sa Ramon na nabanggit nito. Pero naisip niya na baka hindi naman ito yung taong tinutukoy niya. Baka mapahiya lamang siya at baka kung ano pang isipin ni Alina. Kaya hindi niya na tinuloy pa ang kanyang sasabihin. Yung mga isda, pakainin mo na rin. Palusot niya. Pasimple namang napakunot ang noon ni Alina at nabibirduhan na sa ikinikilos ng kanyang boss. Sigurado siyang may gusto itong sabihin at iyon ang gusto niyang malaman. Sige po boss, pakakainin ko na lang din po. Matapos ang ilang minutong paglilinis ay nakalabas na rin ng opisina si Alina at naiwan pa rin sa loob si Boss X. Dan, may pamamatsagan ako sa'yo. Bungad ni Boss X sa kanyang tauhan na kausap sa kanyang telepono. Sige po boss, sino po? Tanong ng kanyang tauhan. Isang babae. Isa sa mga janitress ko. Ang pangalan niya ay Alina. May alam si Boss X na hindi alam ni Alina. Gusto niyang masiguro na hindi si Alina at yung lalaking nabanggit nito ang sangkot doon sa video na yon, kaya pinamatsagan niya na ang dalaga mula pagpasok sa trabaho hanggang sa kanyang pag-uwi. Nang sumunod na araw ay nagtatakang nagtanong si Alina kay Ate Celeste patungkol sa kanyang naoobserbahan o mga nakaraang araw. Ate Celeste, alam niyo po ba nitong mga nakaraang araw? Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Nagtatakang sabi ni Alina kay Ate Celeste. Kaagad namang sumagot si Celeste. Sumusunod? Saan naman? At paano mo naman nasabing sinusundan ka? Tanong naman ni Ate Celeste. Dahil nung nakaraan po nung nag-out ako, may napansin akong lalaki. Tsaka malakas pong pakiramdam ko sa mga ganyang bagay Alam ko kung ako yung tinititigan niya. Tsaka bago ako umuwi nun, sinubukan kong pumasok muna sa 7-Eleven. Tapos doon nakita ko siya ulit. Nung lumabas ako, lumabas din siya. Pero wala naman siyang binili. Hindi ko siya kilala. Hindi pamilyar ang mukha niya sa akin kaya sigurado akong sinusundan niya talaga ako. Kwento ni Alina. Nako, may kaaway ka ba? O baka merong may galit sa'yo nang hindi mo alam? Nako Alina, mag-iingat ka. Lalo pat gabi na tayo kung umuwi. Maraming naglipa ng masasamang loob dyan sa daan. Babae ka pa naman. Magdoble ingat ka. Nag-aalala namang sabi ni Ate Celeste. Wala nga po akong kaibigan. Kaaway pa kaya ang magkaroon?
At saka hindi na nga po ako lumalabas ng bahay dahil bahay trabaho na lang ako. Kaya sigurado akong may iba pang pakayon sa akin, kung sino man siya. Sagot naman ni Alina. Alam ni Alina na hindi ito tao ng mga sindikatong nakatransaksyon ng kanyang Tito Ramon. Basta malakas ang kanyang kutob na ibang tao ito at marahil ay may kailangan ito sa kanya. O maaari rin naman na wala ding dahil nagmistulang hinahatid at sundulang talaga siya ng lalaki. Hindi naman siya sinasaktan at wala naman itong ginagawang masama kaya hinayaan na muna niya sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya interesado na malaman ang pakay sa kanya ng misteryosong lalaki. Sa kabilang banda, habang nagmamop si Alina ay bigla siyang napahinto nang makita niyang lalaking laging sumusunod sa kanya sa loob ng hotel. Nang makita niya ito ay kaagad siyang nagtago upang hindi siya makita. Palihim niya itong minamanmanan. May kasama itong dalawa pang lalaki at ang hinala niya ay baka sinusundan na naman siya sa hotel na kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya minabuti niyang magtago at hindi magpakita rito. Sa obserbasyon ni Alina ay tila may tinatanong lamang ang mga ito sa receptionist at saka nagtungo na sa elevator. Sinundan niya ang mga ito. Para siyang isang spy o kriminal na nagmamatsyag sa kanyang asta. Hanggang sa makarating sa 7th floor ang kanyang pagsunod. Muntik pa siyang makita ng mga ito. Mabuti na lamang at nakatago siya sa likod ng bellboy. Samantala, napapanood naman siya sa CCTV ni Boss X. Kaya bawat galaw niya ay alam nito. Alam nitong yung kanyang mga tauhan ang sinusundan ni Alina, kaya natawagan niya kaagad ang mga ito kaya nagbago ang plano. Papunta sana sila sa opisina ni Boss X ngunit dahil nga baka malaman ni Alina ang totoo, ay muli na silang sumakay ng elevator at muli nang bumaba. Ha? Bakit bababa ulit sila? Alam ba nilang sinusundan ko sila? Sino kaya mga yun? Sabi ni Alina sa kanyang sarili. Bumuntong hininga na lamang siya at napagdesisyon ng wag na nga lamang sundan ng mga ito. Tatalikod na sana si Alina nang bumulaga sa kanya si Boss X. Are you looking for someone? Taas kilay na tanong ni Boss X. Sinadya niyang lumabas sa kanyang opisina upang usisain si Alina. Boss, nandyan po pala kayo? Nauutal na sabi ni Alina. Casual lang ang suot ngayon ni Boss X. Puting long sleeve ang kanyang suot at maong na pantalon. Ibang-iba sa kanyang CEO look. Pero itong look na ito ang paborito ni Alina. Simple lang pero mukha pa ring mamahalin na mahirap pa ring sungkitin. Kapag si Boss X ang nasa kanyang harapan, ay required talaga na mapatulala siya rito ng ilang segundo. Nakaka-addict naman kasi talagang mahikang taglay ni Boss X kapag ikaw na ang natamaan. Maging ang mga kasamahan niya nga ay nagtataka na rin dahil dati-rati naman hindi ganitong kalapit si Boss X sa kanyang mga tauhan. Ngayon lamang nagdumating si Alina. Bago sumagot ay nagpakawala ng malakas sa hangin si Boss X. Alina, let's go. Samahan mo ako sa mall. May bibilin lang ako. Yaya pa ni Boss X. Hindi naman makapaniwala si Alina na yayayain siya ni Boss X. Isang hamak na janitress lamang siya kaya napakalayo talagang isipin na isa sa pinakamayamang tao ay yayayain siyang mag-mall. Pero ano nga bang dapat niyang i-assume? Niyayaya lang naman siya nito bilang isang empleyado. Kaya nararapat lang na sumunod siya rito. Ako po? Ako talaga po? Nauutal na tanong ni Alina. Oo, may regalo akong pagbibigyan at babae yan. She wants a ring. At hindi ko alam ang taste ng mga babae pagdating sa mga singseng. Kaya sa tingin ko ay kailangan ko rin na makakasama. At sa tingin ko naman ay wala ka namang ginagawa dahil nakatayo ka lang rito. Kaya ikaw na lamang ang aking isasama. Wika pa ni Boss X. Namula na naman ang mga pisini ni Alina sa sinabing wala siyang ginagawa. Kung tutuusin ay tama naman si Boss X na wala itong ginagawa dahil mas binigyan niya ng oras ang pagsunod sa mga lalaking iyon kaya nakaramdam siya ng hiya na sa mismong boss pa niya ito nanggaling. Wala na rin nagawa pa si Alina dahil boss niya nang nagpumilit. Isa pa'y gusto rin naman niya makasama ang lalaki kaya pumayag na rin siya. Aaminin niya na may gusto na rin siya rito pero isinasantabi na lamang niya dahil napakalabo na magustuhan din siya ni Boss X. Habang nasa sasakyan ay tahimik lamang sila.
Inaabala na lamang ni Alina na pagmasdan ang loob ng buong sasakyan ni Boss X. Hindi niya maiwasang mapamangha sa gara at bango ng buong sasakyan. Sa palagay niya ay isa ito sa mga mamahaling nabibili lamang ng mga bilyonaryo na hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao na katulad nila. "Are you okay, Alina?" Nakangiting tanong ni Boss X sa dalaga na halos mapanganga sa paghanga sa sasakyan. Mabilis namang sumagot si Alina. "Oo naman po, boss. Sobrang ganda lang po nitong sasakyan niyo kaya hindi ko maiwasang mapamangha," sagot naman ni Alina. Napangisi naman si Boss X. Simula nang pumasok siya sa hotel na iyon ay never pa niyang nakita ang ngiting yon. Ngayon pa lang. At masasabi niyang maganda nga pala ang mga ngiti nito na halos gusto niya nang makita araw-araw. "Ikaw talaga. Nga pala, Alina, bakit pagja-janitress ang napili mong pasukan?" tanong ni Boss X. Namula naman ang mukha ni Alina sa tanong na iyon ng lalaki. Bakit po hindi? Wala naman po ako nakikitang masama sa trabahong pinasok ko. At isa pa po ito lamang po nakita kong hiring na natanggap ng high school graduate kaya sinunggaban ko na po kaagad." Nakangiting sabi ni Alina kay Boss X. Lumitaw naman ang guhit sa noo ni Jared at saka naglapit ang mga kilay. "Half Japanese ka?" Muling isisa ni Boss X. "Opo, boss. Nagtatrabaho sa bar ang aking ina hanggang sa makilala niya ang aking amang isang Japanese. Hindi rin sila nagkatuluyan dahil nang malaman ng ama ko na babae ako ay bumalik muli siya ng Japan at hindi na nagpakita sa nanay ko. Eto namang nanay ko na mahilig din sa lalaki, may nakilala. At yun ang stepfather ko ngayon na si Tito Ramon. Pero lumayas din siya dahil iba talagang hinahanap niya at pinabayaan na ako sa stepfather ko na si Tito Ramon." Kwento pa ni Alina. Sa kwentong iyon ni Alina ay umusbong naman sa puso ni Boss X ang hinala niya. Mas umigting ang kanyang pag-aakala, ngunit hindi na lamang niya ito ipinahalata sa dalaga. "Ibig sabihin yung Tito Ramon mo na lang ang kasama mo?" Taas kilay na tanong ni Boss X. Noong una ay nag-aalinlangan pa si Alina na magkwento kay Boss X pero kalaunan ay napakwento na rin ito. "Opo, pero minsan hinihiling ko na lang na sana ay solo na lamang ako. Yung walang kasama. Kahit walang maituring na pamilya basta huwag itong magdala sa akin sa kapahamakan." Lalong kumunot ang noo ni Boss X kaya muli siya nagtanong. "Kapahamakan? At saka hindi ba pamilya ang turing mo sa stepfather mo?" tanong naman ni Jared. Uminto sandali si Alina. Napaisip siya kung tama ba na magkwento pa siya tungkol sa personal niyang buhay. Kaya naisip niya na wag na nga lang dahil baka kung ano pang isipin ng kanyang boss. "Wala po, kalimutan niyo na pong sinabi ko. Masyado pong masalimuot ang buhay ko kaya hindi na po dapat ikinukwento yon," sagot naman ni Alina kay Boss X. Hindi na rin nag-usisa pa si Boss X dahil nire-respeto niya ang desisyon ng dalaga na wag na itong pag-usapan pa. Sa pagkakataong ito, si Boss X naman ang inusisa ni Alina. "Kayo po, boss. Siguro po ang ganda ng asawa niyo, no?" Panimula ni Alina. "Mukha ba akong pamilyado?" tanong ni Boss X. Umiwas naman ng tingin si Alina. Hindi naman po sa ganon," nauutal na sabi ni Alina. Muling dumiretso ng tingin si Boss X sa daan habang nagmamaneho. "I had a girlfriend pero lumisan siya kaagad," matipid na sagot ni Boss X. Bigla namang naguluhan si Alina. Ano pong ibig niyong sabihin?" usisa ni Alina. "She died 4 years ago because of breast cancer. That was tough for us dahil stage 4 na. Sinubukan naming agapan pero tila hanggang doon na lang talaga siya. She was my longtime girlfriend. At siya nang nakikita kong mapapangasawa ko at makakasama habang buhay. But I was wrong. Kinuha kaagad siya sa akin. Ano nga ba naman ang laban ko sa tadhana kapag siya nang kumilos? Wala na rin ako nagawa kundi tanggapin ang lahat. Tanggapin ang pagkawala niya." Kwento ni Boss X. Mabilis namang nagbago ang timpla ng mukha ni Alina. Kung kanina lamang ay napapangiti pa siya,
Ngayon naman ay tila napalitan na ito ng lungkot sa kanyang mukha nang marinig niya ang pinagdaanan ni Boss X at ng kanyang ex-girlfriend. Grabe naman po palang pinagdaanan niyo, Boss X. Nalulungkot po akong malaman ang nangyari sa ex-girlfriend ninyo. Malungkot na sabi ni Alina. Muli namang umiti si Boss X para mabura na ang lungkot sa mukha ni Alina. Pero ayos na yun. Huwag mo nang isipin yung nakaraan ko. Ang mahalaga yung ngayon. Okay? Nakangiting wika naman ni Boss X. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa mall upang doon bumili ng singsing na ipangreregalo ni Boss X sa kanyang kaibigan. Habang naglalakad ang dalawa, ay napatingin naman sa kanila ang mga sales lady dahil nagmukha silang magkasintahan ni Alina. Napasana all na lamang sila dahil sa angking gwapo at tikas ng pangangatawa ni Boss X, na animoy isang artista. Sa isip nila ay sana ay sila na lamang ang nasa posisyon ni Alina. Sa isang jewelry store na pahinto na sina Alina at Boss X. Pumasok kaagad sa loob ang dalawa. Bilang isang babae ay normal lang talaga sa kanila ang mahumaling sa mga alahas, lalo na sa mga singsing. Para sa kanila ay ito ang pinakaromantikong bagay na matatanggap nila sa isang lalaki. Kaya para kay Elena ay napakaswerte naman ng babaeng pagbibigyan ni Boss X dahil paniguradong espesyal ito sa kanya. Iginala ni Alina ang kanyang tingin sa may babasaging estante kung saan nakalagay ang mga singsing na may iba't ibang laki at disenyo. Ang ganda naman. Mahal nga lang. Mahina sabi ni Alina. Nakatingin na rin si Boss X. Mahal sila dahil magaganda. Sagot naman ni Boss X. Kaya nga boss hindi talaga maa-afford ng mga mahihirap. Ilang kabang bigas nang mabibili rin sabi naman ni Alina. May napili ka na ba? Tanong ni Boss X. Para sa akin po ay magandang isang to. Simple lang pero napaka-meaningful. Infinity ring. Tugon ni Alina na nakapako pa rin ang paningin sa infinity ring na yon. Tumangutango naman si Boss X na tila sumang-ayon din kay Alina. Okay, I'll buy it. Wala nang isip-isip at dumukat na ng wallet si Boss X. Na hindi mo lang siya nag-abala na tumingin pa ng iba bagkos ay sinunod na kaagad ang unang choice ni Alina. Boss, hindi po muna ba kayo titingin sa iba? Marami pa pong ibang disenyo, baka may magustuhan pa po kayo. Wika naman ni Alina. Yan ang una mong nagustuhan, diba? Ibig sabihin, sa dinami-rami ng magagandang singsing na narito, ay ang infinity ring ang umagaw sa atensyon mo. Kaya bakit pa tayo hahanap pa ng iba kung may nakita naman ng mga mata mo? Okay na rin ako sa disenyo. Simple pero elegante. Napangiti naman ang bahagya si Alina sa sagot na iyon ni Boss X. Makahulugan ang kanyang sinabi kaya ramdam ni Alina ang bawat salitang kanyang binitawan. Hindi niya akalaing may mga words of wisdom din pala ang kanyang boss na lagi na lamang seryoso kapag nasa trabaho. Sa kabilang banda ay hindi na nakasagot pa si Alina at nang mabayaran na ay nagyaya na rin siyang umalis. Tara na po, baka hinihintay na rin po ako ni Ate Celeste. Iyaya ni Alina. Hindi ka ba nagugutom? Kumain na muna tayo. Iyaya pa ni Boss X. Bigla namang nag-alala si Alina at tila nakalimutang kasama niya ang mismong may-ari ng hotel na kanyang pinagtatrabahuan. Kaso baka marami pang lilinisin doon si Ate Celeste. Nakakahiya naman po sa kanya. Sagot ni Alina. Pero ako ang boss. Tugon naman ni Boss X at tumingin ng diretso sa mga mata ni Alina at saka pinag-cruise ang kanyang mga braso. Natauhan naman si Alina na boss nga pala niya ang kasama kaya wala dapat siyang ipag-alala pa. Oo nga pala. Sige po, kumain na po muna tayo. At tuluyan na nga pumayag si Alina sa alok ni Boss X. Iba yung pakiramdam ni Alina sa tuwing kasama niya si Boss X. O kahit nasa paligid lang siya ng dalaga. Kung kinakailangan niyang pahintuin ang orasan at ang kinin ng bawat oras ay nagawa niya na. Huwag lamang matapos ang araw na nakakasama niyang binata. Ngayon lang niya naramdamang espesyal at mahalaga rin siya sa ibang tao. Hindi man malalim ang relasyon pero yung respeto at pagiging makatao ay sapat na kay Alina dahil ito naman talaga ang mga bagay na matagal niya nang gustong makamit. Wala siyang maituturing na pamilya
Kaya gano'n na lamang ang kanyang pagpapahalaga sa bawat kabutihan na ipinapakita sa kanya ni Boss X. Napangiti na lamang siya dahil hindi niya akalaing ang dating panunukso lang noon ni Ate Celeste sa kanya sa hotel ay kasama niya na ngayong kumakain at nakakakwentuhan na rin. Doon nalaman ni Alina na sa likod ng yaman at katanyagan ni Boss X sa larangan ng pagnenegosyo ay may itinatago pa rin itong kasimplihan gaya nilang mga ordinaryong tao. Hindi niya alam kung bakit sa kanya ikinwento ni Boss X ang kanyang mga pinagdaanan o ang simpleng pag-request nito sa samahan siya sa mall para lang hingi ng opinyon nito sa pagpili ng singsing. Pero nagpapasalamat siya dahil pinagkatiwalaan siya sa kwentong iyon na para sa kanya ay isang personal at pribadong bagay na dapat na ikwento lamang sa isang taong tunay niyang pinagkakatiwalaan. Hanggang sa pag-uwi ni Alina ay dala-dala pa rin niya yung mga ngiting suot-suot niya maghapon dahil kay Boss X. Sa pag-uwi ni Alina ay mabilis na wala ngiti sa kanyang muka at galak na kanyang nararamdaman dahil narito nang muli siya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kanilang bahay kung saan naroon ang kanyang Tito Ramon na mukhang aburido na hinihintay siya. Napatingin siya rito at bago magtungo sa kanyang kwarto ay binati niya muna ang kanyang tito. "Magandang gabi ho, Tito Ramon." Bungad ni Alina at saka tinalikuran na si Ramon. Ngunit tila siya talagang hinihintay ng lalaki. "Hoy Alina, maupo ka rito. May sasabihin ako sa'yo." Utos ng kanyang Tito Ramon. Humarap naman kaagad si Alina sa kanya nang may pagtataka at pangamba. "Bakit ho, Tito? May problema ho ba?" Nag-aalala pero kinakabahang tanong ni Alina sa kanyang tito. "Makinig ka. Bukas na bukas ay sasama ka sa akin sa hideout at hindi ka na papasok sa trabaho mo." Mga salitang ikinagimbal ng mundo ni Alina. Hindi niya maunawaan ngayon ang nangyayari. Pero kung ano man iyon ay parang ayaw niya nang malaman dahil noon pa man ay wala na talaga siyang tiwala sa kanyang Tito Ramon. Kaya hindi maganda ang kanyang kutob ngayon sa binabalak sa kanya ng kanyang tito. "Bakit naman ho? Hindi ho ako maaaring umalis basta-basta sa trabaho ko. At saka mag-iisang buwan pa lamang ho ako sa trabaho ko. Maawa naman ho kayo, Tito Ramon." Naiiyak na paliwanag ni Alina. Nilapitan naman kaagad siya ng kanyang Tito Ramon at saka hinawakan sa leeg. "Mas mahalaga to kaysa riyan. So walang kwenta mong trabaho. Tsaka sa ayaw mo man at sa gusto ay wala ka rin magagawa dahil ako masusunod sa pamamahay na ito. Isa pa ayoko rin makita yung pagmumukha mo rito sa pamamahay ko. Kaya mas mabuti pang mawala ka na lang rito. Ako malalagot sa boss ko kapag hindi kita naisama bukas. Sa'yo nakasalalay ang buhay ko. Kaya huwag ka nang magdrama riyan dahil baka masaktan ka lang sa akin." Bulyaw ni Ramon kay Alina. Takot na takot ang itsura ni Alina at isa lamang maaring dahilan na tumatakbo sa kanyang isipan. Ito marahil ang tungkol sa iligal na gawain ng kanyang Tito Ramon. "Tito, bakit niyo ho ba ito ginagawa sa akin? Ano ho bang nagawa kong kasalanan sa inyo? Lahat naman ho ng utos ninyo at pinapagawa ninyo sa akin ay ginagawa at sinusunod ko kahit labag sa loob ko. Kahit nga buong sweldo ko ay binibigay ko sa inyo. Kahit na mismong sarili ko ay nakalimutan ko na dahil naniwala ako at umasa na isang araw mamahalin niyo rin ako dahil kayo na lang natitira kong pamilya. Na ituturing niyo rin ho ako balang araw na tunay ninyong anak. Kaya pinanghahawakan ko ho yun at umasa. Pero bakit ito? Bakit parang ang hirap sa inyo na tanggapin at mahalin ako? Bakit po?" Tuluyan ang bumugso ang mga luha ni Alina. Ramdam niya sa mga mata ng kanyang tito na nakaramdam ito ng kaunting konsensya at habag sa mga sinabi ni Alina. Ngunit huli na ang lahat. Wala na ring magagawa pa si Ramon dahil para kay Ramon, mas mahalaga pa rin ang kanyang buhay kesa sa buhay ng kanyang anak-anakang si Alina. Palibhasay, isa sa drug lord sa kanilang lugar si Ramon, ay may natakbo siyang ilang item at malaking halagang katumbas nito. Kaya nagalit ang pinaka-mastermind nila. Binigyan siya ng palugit upang maibalik ang mga nakulimbat niya, ngunit ang sumapit na ang araw na yon, ay wala na siyang naisaoli ni sentimo. Kaya ngayon ay nakatanggap siya ng tawag sa mastermind. Naulo na lamang niya ang magiging kapalit dahil trinador niya ito. Kaya ngayon wala nang maisip ang ibang paraan si Ramon,
kundi ang ibayad o ipalit si Alina kapalit ng kanyang ulo. Ito ang dahilan kung bakit inutusan ni Boss X ang kanyang tauhan na matyagan si Alina, hindi para obserbahan kundi para bantayan dahil alam niyang transaksyong ito. Ang kopya ng video na hawak ni Boss X ay panlaban sana sa kanyang kompetensya sa negosyo at wala naman talaga siyang pakialam sa mga sangkot doon sa video. Ngunit nang makilala niya si Alina at ang muli niyang panoorin ng video na iyon, ay biglang nagulo at nagbago ang kanyang plano. Kung tutuusin ay wala naman talaga siyang pakialam dito noong una dahil hindi pa naman niya kilala si Alina. Ngunit nang dumating ito sa buhay niya ay lumihis na ang plano na dapat ay para lamang sa kompetensya niya sa negosyo. Ngayon, ang gusto lamang niya ay mailigtas si Alina matapos mapatunayan na ito nga ang babaeng tinutukoy doon sa video na balak ni Ramon na ibayad sa kanilang mastermind bilang kabayaran sa kanyang mga ninakaw. Kahit ano pang sabihin mo, kahit lumuhod ka pa at maglupasay dyan sa harapan ko, hindi na magbabago ang desisyon ko, Alina. Dahil alam mo, Alina, kahit kailan ay hindi naman kita tinuring na anak. Katulad ka lang din ng nanay mong pokpok. Ni tinuring na kapamilya o kadugo ay hindi. Kaya para mas malinaw sa'yo at mas madali na para sa'yo ang lahat, kailangan mong malaman na matagal na kitang pinagtitiisan at plano ko talagang ikaw ang maging huling alas ko kapag dumating na ang ganitong pagkakataon. Kung pwede ka nga lang i-dispatch ay ginawa ko na. Pero sa itsura mo, malaki pang mapapakinabangan dyan. Katulad nito, pagkakaperahan pa kita. Kaya wag mo kong aartihan dahil kahit ano pang sabihin mo o isumbat mo, ay hindi ako makakaramdam ng awa sa'yo. Kaya pumanik ka na sa kwarto mo at magpahinga dahil bukas na bukas ay aalis ka na sa pamamahay ko. Galit na sabi ni Tito Ramon. Walang puso at walang awa. Sobrang pinagsisihan ngayon ni Alina kung bakit pinagtiisan pa niya ang kanyang tito na kailanman ay hindi naman pala siya kayang ituring na sariling anak. Kung ganun lang din naman, Tito. Kung ayaw niyo na talaga ako makita, hayaan niyo na akong umalis. At ipinapangako kong hindi na ako magpapakita sa inyo kahit na kailan. Tumalikod na si Alina at tutunguhin na sana ang pintuan nang biglang higitin ni Ramon ang kanyang braso. Nanlilisik at namumula ang mga mata ni Ramon na nakatitig kay Alina na tila napuno na sa inasta ng dalaga. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ka aalis at sasama ka sa akin bukas. At kapag ipinilit mo pa ang gusto mo, ako na mismong didispatcha sa'yo. Nauunawaan mo? Mariin itong sabi ng may gigil. Hindi naman makaimik si Alina dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Ramon na hindi pa nakontento at muli pa itong sinakal. Pinilit niyang magpumiglas ngunit unti-unti na ring nagiging kulay ube ang kanyang muka dahil sa pagkakahawak na iyon at nangihina na rin ang katawan niya. Nauunawaan mo ba? Muling tanong ni Ramon. At sa pagkakataong ito ay sumigaw na siya ng malakas at kitang-kita ang gigil at galit sa kanyang mga mata na tila wala na sa sariling katinoan. Nagmamakaawang sabi ni Alina. Umiiyak na siya at hindi na malaman ang gagawin. Ilang sandali pa ay bumalik na sa wisyo si Ramon at doon pa lamang niya inalis ang kanyang mga kamay sa leeg ni Alina. Napahawak naman si Alina sa kanyang leeg na namula ng labis at tila habol ang hininga at pawis na pawis. Pumasok ka na sa kwarto mo at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Mariing utos ni Ramon. Wala nang ibang nagawa si Alina kundi ang umiyak na lamang ng umiyak dahil sa nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Sa isip niya ay sana pala ay matagal na siyang nakinig sa sinabi ng kanilang mga kapitbahay noong mga panahong pinipilit na siyang umalis ng mga ito sa poder ng kanyang Tito Ramon. Sana pala ay matagal niya nang isinuko ang kanyang pangarap at kakapiranggot na pag-asang muli siyang tatanggapin ito. Sana pala ay mas naging matapang na siya noon at hindi na namuhay pa sa takot. Kaya ngayon ay wala nang kasiguraduhan ng kanyang buhay. Tuluyan ang namanipula ng kanyang Tito Ramon ang kanyang buhay at nakontrol kaya labis ngayon ang kanyang pagsisisi. Diyos ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung anong nararamdaman ko. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin bukas. Pero Panginoon, pakiusap po. Ingatan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Kung ano man po ang binabalak ng aking Tito Ramon,
Panginoon, sa inyo pa rin po ako kumukuha ng kaligtasan. Kayo na pong bahala sa akin. Umiiyak na sambit ni Alina habang nakaluhod at nananalangin upang humingi ng habag at kaligtasan dahil talagang himala na lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Wala na rin naman siyang maaasahan na magliligtas sa kanya ngayon dahil hindi basta-basta ang mga taong sangkot dito. Walang kasiguraduhan ng bukas na naghihintay kay Alina. Isinuko niya na ang kanyang buhay sa Panginoon at hinayaan na lamang na siyang kumilos dahil ang totoo ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin. At dumating na nga ang araw na hiniling ni Alina na sana ay hindi na dumating pa. Hiniling na sa pagsikat ng panibagong araw ay muli na sana itong lumubog para hindi niya na maramdaman pa ang sakit at tuluyan ng maging manhid. Naramdaman niya na ang yabag ng mga paa ng kanyang Tito Ramon na patungo na sa kanyang silid. Ni hindi nga siya nakatulog magdamag sa kakaisip kung anong mangyayari ngayon. Alina, buksan mo na to! Nakailang tawag na si Ramon ngunit hindi pa rin binubuksan ni Alina. Alina, ano ba? Sisirain ko tong pinto. Sigaw ni Ramon. Persahan ang binuksan ni Ramon ang pinto ng kwarto ni Alina at malakas na tinadyakan nito. Nang magbuksan ng pinto ay doon niya natagpuan si Alina na nakasubsob ang mukha sa kanyang braso at nakaupo sa may sulok na patuloy pa rin sa pag-iyak. Nariyan ka lang pala. Galit na sambit ni Ramon. Persahang hinilan ni Ramon ang mga kamay ni Alina patayo. Tito Ramon, ayoko po. Ayoko po sumama, Tito. Parang awa niyo na po. Nagmamakaawa po ako. Para niyo na pong awa. Muling pagmamakaawa ni Alina sa kanyang Tito Ramon sa huling pagkakataon. Bilisan mo na dyan at kanina pang naghihintay sa babang mga tao ni boss. Lalo ka malalagot sa akin kapag nainip ang mga yon. Napilitan na rin si Alina dahil hindi naman siya makapagpumigla sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng kanyang Tito Ramon. Patbat na rin ng pasa ang kanyang braso dahil sa kanyang tito kaya hinang-hina na rin ang kanyang katawan. Hanggang sa makasakay na sila sa pulang kotse na pagmamayari ng boss ni Ramon. Samantala, sa hotel na pinagtatrabahuhan ni Alina ay muling nagtaka si Ate Celeste dahil halos 1 oras nang na-late si Alina. Masaya pa naman itong nag-out kagabi at may usapan pa sila ngayon na kakain sa labas dahil unang sahod nila ngayon. Niwala nga siyang natanggap na message o tawa galing sa dalaga kaya muling nagtaka at nag-alala si Ate Celeste. Naaalala kasi nito nung kwento sa kanya ng dalaga na may sunusunod sa kanyang kahina-hinalang lalaki kaya bigla siya nag-alala. Sa kabilang banda ay sakto naman ngang naunahan ni Ramon ang mga tao ni Boss X na nagbabantay kay Alina. Pero mabuti na lamang at ang isa sa mga ito ay palihim na sumunod sa sasakyan na sinasakyan ni Ramon para matunton ang pinagdalhan nila sa dalaga. Alam na ito ni Boss X, kaya nagmadali na siya nagtungo sa direksyon na kinaroroonan ng kanyang tao. Nagpadala pa siya ng marami pa para iligtas si Alina. Wala namang kamalay-malay sina Ate Celeste sa nangyari na nasa peligro na pala ang buhay ni Alina. Dan, nasa likod mo lang ako. Keep on following them. Huwag kang magpapahalata para hindi sila lumihis. Aligagang sabi ni Boss X sa kanyang tauhan na kasalukuyan ang sumusunod doon sa sasakyan. Okay boss, mukha namang hindi nila alam na may sumusunod sa kanila. Sagot naman ng kanyang tauhan. Okay, good. Huwag mawawala sa paningin mo ang sasakyan, maliwanag? Sabi ni Boss X at kaagad nang tumugon ng lalaki. Okay boss, maliwanag po. Sagot niya. Hindi malaman ngayon ni Boss X ang kanyang nararamdaman. Halo-halo na ang kanyang emosyon. May kaba, takot at pangamba na baka hindi nila maabutan si Alina. Plano kasi ng mga drug lord na iyon na kapag nagkasundo na sila ay diretso na sa private plane si Alina patungong ibang bansa. Kaya itong iniiwasan niyang mangyari. He wants to help Alina dahil itong sa tingin niya ay dapat. Kung tutuusin ay labas na naman siya sa issue na ito ngunit sa hindi niya malaman-laman na dahilan na para bang ayaw niyang mapahamak si Alina ay pinili niyang maging involved at iligtas ang dalaga. Muli siyang nakaramdam ng takot at bumalik ang sakit noong nawala ang kanyang girlfriend. Kaya desperado siya ngayon at desidido na anuman ang mangyari ay responsibilidad niya na si Alina at gagawin niya ang lahat mailigtas lamang niya ang dalaga sa mga kamay ng mga drug lords. Samantala, nakarating na rin sa hideout sina Alina at ang kanyang Tito Ramon.
Bago isinama ni Ramon sa loob si Alina, ay sinigurado niyang hindi na makakatakas pa ang dalaga, kaya itinali niya ang mga kamay nito ng mahigpit at hinawakan ang braso para hindi na makatakbo. "Tito, pakiusap, pakawalan niyo na po ako." Sa huling pagkakataon ay humingi siya ng saklolo sa kanyang tito. Ngunit kagaya ng mga nauna nitong sagot ay binaliwala na lamang niya ito at hinawakan ng mahigpit ang anak-anakan. Puno ng mga armadong mga lalaki ang buong lugar. "Ramon, ito na ba ang palit ulo mo?" Tanong ng isa sa mga tauhan na tinitigan si Alina mula ulo hanggang paa. "Oo, samahan mo na kami kay boss." Yung boss na tinutukoy ay ang pinaka-mastermind ng kanilang sindikato at siya rin ang nagpapatakbo ng malaking kalakalan ng droga sa bansa, maging sa labas at iba't iba pang mga bansa. Mataas na tao at maimpluwensya at marami na ring napapatay na tao, inosente man o hindi. Ito rin ang kakompetensya ni Boss X sa kanyang mga negosyo at may lihim na galit dito. Alam ni Boss X ang mga illegal nitong gawain, maging ang mga taong katransaksyon nito ay kakilala niya rin. "Maghintay ka lang dyan at may katransaksyon pa si boss sa loob. Yung bigating Meksikano, kaya huwag kang atat. Pasalamat ka nga at binigyan ka pa niya ng tsansa na mabuhay dahil kung hindi, ako na mismo ang magbabaon ng mga bala ng baril na torian sa ulo mo." Mayabang nasabi ng tauhan na tila may nagawa ring malaking atraso sa kanya si Ramon, kaya ay gano'n na lang siya naging kagalit. "Maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Danilo. Alalahanin mong parehas ng tayong tauhan ni boss. Kaya sa kanya lang ako takot at hindi sa'yo. At alam ko namang may mga anomalya ka rin ginagawa. Kaya ingatan mong malaman ko yun dahil baka bukas o sa isang araw ay ikaw nang nasa posisyon ko na nakikipagpalit ulo para lamang sa kaligtasan mo." "Huwag kang pakampante." Matapang na sagot naman ni Ramon. Hindi na rin nakaimik pa yung lalaki, bagkus ay hinayaan na lamang silang makaupo sa may silya doon sa loob upang doon maghintay, habang may transaksyon pa sa loob ng pulang kwarto ang kanilang boss. Pinagmasdan ni Alina ang mga taong naroon at halos lahat sila ay may mga hawak na baril. Ni wala man lang matatakasan o matatakbuhan dahil kulong ang buong hideout at nahaharangan ng malalaking mga barikada ang labas. Rinig din nilang malakas na hagalpakan na nagmumula sa loob ng VIP room at tila nagpapasayaw din ng mga babae. Hindi alam ni Alina kung anong mangyayari sa kanya, pero pinagpapasuggest niya na lang lahat. Unti-unti na rin siya nawawala ng pag-asa dahil sa isip-isip niya ay imposibleng may makaalam pa kung nasan siya ngayon dahil wala namang ibang nakakaalam ng lugar na ito, maging ang katransaksyon nila ngayon. Ilang sandali pa ay natapos ang unang transaksyon ng kanilang boss, kaya pinatawag niya na sa loob si Ramon. "Hoy Ramon, pumasok na raw kayo." Pasigaw na utos ng lalaki kanina. Tumayo na rin si Ramon na mahigpit pa rin nakahawak kay Alina at kaagad nang nagtungo sa loob ng VIP room. Nanginginig ng mga tuhod na Alina na tila hindi na nito kaya pang humakbang, ngunit sa pagkakataong ito ay tanging himala na lamang talaga ang makakapagligtas sa kanya. Nang makapasok sila ay bumungad sa kanilang nakakalat ng mga puting pulbos sa may babasaging mesa na nasa harap ng isang nakatuksido na lalaki habang sinasayawan ng mga bayarang babae na naroon. "Boss, narito na po si Carding at ang kasama niya," sabi ng lalaki doon sa lalaking mukhang high na. Umangat naman ang tingin ng boss kina Ramon at Alina. "Ramon, long time no see." Tatawa-tawang bati ni boss kay Ramon. Hindi pa man nagsisimula ay lumuhod na si Ramon na ikinagulat naman ni Alina. "Boss, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa ko. Patawarin niyo ako, boss." Nakaluhod na sabi ni Ramon. Napatawa naman si boss sa ginawa ni Ramon. "Nakakatawa ka talaga, Ramon." "Nakakatawa siya, no?" sabi ni boss sa mga tauhan niyang nasa loob at tutas pa rin nakakatawa na halatang malakas na ang tama. "Walang hiya ka, Ramon. Hindi na ako makahinga sa'yo. Tumayo ka nga riyan at mukha kang asong ulol sa asal mo." Utos ni boss kay Ramon at kagad naman itong sumunod at tumayo na nanginginig pa ang mga tuhod. Halos lahat sila ay nagtatawanan doon sa ginawa ni Ramon. "Hay nako Ramon, o siya. Iyan bang magandang binibini na yan ang kapalit ng ulo mo? Yan ba yung sinasabi mong anak-anakan mo?
Paunang tanong ng boss kay Ramon habang nakatingin kay Alina. Hinila naman ni Ramon si Alina na takot na sa kanyang kinatatayuan. Tila napako ng mga tingin ni boss kay Alina. Ilang sandali rin siya nakatitig sa babae. Tila masasabi niyang walang-wala ang mga babaeng nagsasayaw ngayon sa kanyang harapan sa itsura ni Alina na mukha pang inosente at birhen. Iyan na ba yun ha, Ramon? Naging seryoso naman ang timpla ng mukha ni boss at saka humithit ng sigarilyo. Oh, boss. Batang-bata ho yan at kailanman na hindi pa nagkakanobyo kaya sigurado akong birhen pa yan. Kalagan mo. Mahinang utos ni boss kay Ramon. Ho? Utal na tanong ni Ramon. Tila nagpating naman ang tenga ni boss. Bobo ka ba o bingi? Sabi ko kalagan mo. Ang mga ganyang klaseng babae hindi dapat ginagapos. Gusto mo ikaw ang igapos ko? Maring sabi ni boss kay Ramon. Kaagad naman kinalagan ni Ramon si Elena. Ayos na ho ba siya sa inyo, boss? Muling tanong ni Ramon kay boss. Pasalamat ka at may maganda kang anak-anakan. Matapos mo akong gaguhin at pagnakawan, hindi na dapat pinapatagal ang buhay mo. Kung sa tingin mo ay madadala mo ako sa katangahan mo at pagiging utu-utu mo, pues, hindi mo pa nga ako kilala, Ramon. Sa impyerno pinupulot ang mga tutang tumatraidor sa akin. Seryosong sabi ni boss kay Ramon. Nagtaka naman si Ramon sa sinabing iyon ni boss. Ano ang ibig niyong sabihin, boss? Hindi pa ho ba ako absuelto? Takot na sabit ni Ramon. Pinagpapawisan na rin siya sa kaba dahil mukhang nakalimutan nga niya na tusong makipagtransaksyon ng kanyang boss. Tumawa naman ang malakas ang kanyang boss. At sinong may sabi sa'yong may kapatawaran ng ginawa mo sa akin? Buong akala mo talaga'y palalampasin ko yun, ano? Wala ka talagang utak, Ramon. Bobo. Sigaw ng boss. Marahan niyang hinimas-himas ang hawak niyang baril at saka itinutok na kay Ramon. At dahil nakuha ko ng gusto ko, wala ka ng silbi, Ramon. Pagkasabing iyon, ay bigla niyang ipinutok ang baril kay Ramon ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Hindi na makagalaw si Alina sa kanyang kinatatayuan. Habang pinapanood ang kalagayan ng kanyang tito Ramon, nakasalukuyan ng nakahandusay at naliligo na sa sarili nitong dugo. Lalo nakaramdam ng takot si Alina nang siya naman ang balingan ni boss. Kunin niyo na tong babaeng to at dalhin sa private plane. Nauna nang tumayo si boss at saka sinunod na sila Alina. Anong gagawin niyo? Saan niyo ako dadalhin? Bakit niyo nagawa yun sa tito Ramon ko? Umiiyak at lakas loob ni Alina. Huminto naman si boss at saka humarap kay Alina. Alam mo, Iha, kapag pumasok ka sa mundo ko, wala nang dapat labasan. Kung lalabas ka man, sisiguraduhin kong sa impyerno ng diretsyo mo. At doon na tayo magkita. Kaya yung tito Ramon mo, wag na wag mong tularan. Kita mo, akala niya ligtas na siya. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na ligtas. Dahil pumasok ka sa mundo ko. Lahat ng lumalabas at nagtatraidor sa akin ay wala ng karapatang magbago. Kaya nararapat lang na wakasan ang buhay niya. Paliwanag naman ng boss na may matalas na tingin kay Alina. Sa kabilang banda ay napatigil ang kanilang usapan dahil sa mga putukan ng baril sa labas. Boss, napasok tayo ng mga parak, sabi ng isang tauhan. Anak nang, buksan yung pinto sa likod at isunod niyo sa akin tong babae. Sigaw ng boss at ang mamadali nang nagtungo sa exit papunta sa private plane. Takot na takot naman si Alina habang mahigpit na hawak-hawak ang mga tauhan ng mastermind. Mabilis na nagtungo mga tauhan ng mastermind patungo sa rooftop kung saan naghihintay na ang iba doon sa private plane. Halos kalad ka rin na rin nila si Alina at hindi na naisip kung nasasaktan man ang dalaga. Sinundan niya kaagad ang sasakyan na iyon at wala nang pinalampas pang oras. Nagkaputukan na sa labas ay nakapasok na rin sa loob si Boss X. Mabuti na lamang at nakita ng ilan niyang tauhan ang pinagdalhan kay Alina, kaya mabilis na nila itong nasundan. Alina!
Sigaw ni Boss X habang mabilis na umakyat sa hagdan. Narinig naman ito kaagad ni Alina kaya sumigaw rin ito para masundan ni Boss X ang kanyang boses. Boss X, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, Boss X! Nabuhayan naman si Boss X nang marinig niyang boses ni Alina na ang ibig sabihin ay naroon pa nga ang dalaga at buhay pa. Sa pagkasigaw naman niya ni Alina, hinampas naman siya ng tauhan ng mastermind ng baril sa ulo dahilan ng pagkawalan ng kanyang malay. Ilang minuto ring habulan yon at nakipagputukan na rin ng baril si Boss X hanggang sa marating na nila ang rooftop. X, long time no see! Ikaw bang knight in shining armor ng babaeng to? Malakas na sabi ng mastermind at tila nang aasar pa kay X. Pakawalan mo siya, Brandon. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. Sagot naman ni X. Gusto mo siya? Oh, edi sa'yo na. Walang awang tinulak niya sa simento si Alina. Kahit nang wala itong malay at saka tinutukan ng baril. At akmang papatayin na nang maunahan siya ng ilang pulis na nakasunod sa kanila. At doon ay pinaputukan na nila si Brandon, ang mastermind ng mga drug lords. Sa dami ng mga parakatauhan ni X na naroon ay wala na rin nagawang laban sina Brandon at doon ay binawian na rin siya ng buhay. Mabilis namang nilapitan ni Boss X ang walang malay na si Alina na nakahandusay na rin sa sahig at saka binuhat na ito at madali nang dinala sa ospital. Nang makarating sila sa malapit na ospital ay sinalubong na kaagad sila ng mga nurse. Nurse, help her please. Nag-aalalang sabi ni X sa mga nurse na naroon. Okay, sige sir. Gagawin po namin ang lahat. Sagot naman ng mga nurse at doktor na naroon. At saka sinama na sa emergency room si Alina. Hindi magkaintindihan sa kaba si X habang naghihintay sa labas. Tatayo tapos uupo. Tila bumalik muli ang kanyang trauma noong panahong binawian din ng buhay ang kanyang nobya. Minsan na siyang nawalan. Kaya gagawin niyang lahat para hindi na mangyari yon. Lalo pa ngayon na pakiramdam niya ay napamahal na rin siya kay Alina at tanda niya itong ipagtapat sa babae, maging maayos lamang ang kalagayan nito. Samantala, dead on arrival naman si Brandon at ang ilan niyang mga tauhan, maging ang Tito Ramon ni Alina ay mabilis na rin binawian ng buhay. Ang tanging hiling na lamang niya ngayon ay ang kaligtasan ni Alina. Sa labis na pag-aalala at masamang kutob ni Ate Celeste, ay inalam na rin niya ang nangyari at ipinagtanong-tanong kung saang ospital dinala si Alina. Noon pa man ay masama na rin ang kutob niya sa nangyari kay Alina. Mula sa mga pasa at sugat na napapansin niya sa katawan ng dalaga, ay alam niya hindi maayos ang kalagayan nito sa kanila. Anak na rin ang turing niya kay Alina kaya labis-labis ang pag-aalala niya sa dalaga. Boss X! Tawag ni Ate Celeste na puno ng pag-aalala. Umangat naman ang tingin sa kanya si X nang may pagtataka. Celeste, how did you know? Tanong ni X. Naglakas loob po ako magtanong sa isa sa mga bodyguard ninyo dahil sobra na po ako nag-aalala para kay Alina. Kamusta na po ba siya? Nasaan na po siya ngayon? Nag-aalalang tanong ni Ate Celeste. Nasa ER pa siya. Marami siyang sugat at tama sa ulo kaya kailangan niyang obserbahan. Sagot naman ni X. Sabi ko na nga ba't may hindi magandang mangyayari sa batang yan eh. Mabuti na lamang po't natulugan ninyo kaagad, boss. Nag-aalalang sambit ni Ate Celeste. Kaya ako nag-hire ng tao para bantayan siya dahil alam ko na may mangyayaring ganito. Sabi ni X sa matanda. Kumulat naman ang noon ni Ate Celeste. Kayo hong nagpamanman kay Alina? Tauhan niyo yung lalaking lagi niyang kinukwento sa akin na laging sumusunod sa kanya? Naguguluhang tanong na matanda. Kaagad namang sumagot si X. Opo. Ilang segundo namang natahimik si Ate Celeste at pilit na pinagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari hanggang sa dumating na rin ang doktor. Ilang oras din ang itinagal ni Alina sa ER nang lumabas na ang doktor. Sir? Tawag ng doktor kay X. Kaagad naman silang tumayo ni Ate Celeste upang makibalita. Dok, kamusta po? Kamusta si Alina? Alalang tanong ni X sa doktor. Maayos na ho ang pasyente. May mga ilang tama ho siya sa ulo at iba pang bahagi ng katawan,
Kaya kinakailangan niya po munang manatili dito ng mga ilang araw para maobserbahan ko ang kalagayan niya. Maya-maya ho'y magkakamalay na rin siya at malilipat na rin namin siya sa recovery room. Sabit naman ng doktor. Tila nabunutan naman ng tinik ang puso ni X at Ate Celeste sa narinig. Kahit na may mga natamang sugat ang dalaga, ay ayos na rin sa kanila dahil ang mahalaga ay ligtas na si Alina. Ilang sandali pa ay nailipat na rin sa recovery room si Alina at kaagad na nagtungo roon sina Ate Celeste at X. Nilapitan ni X si Alina na wala pa ring malay. Hinawakan niyang mukha ng dalaga, sabay nagbigay ng isang maluwag na ngiti. Nangingislap na rin ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Hindi akalain ni X na titibok muli ang kanyang puso ng ganito para sa isang babae. Hindi niya akalaing may papalit pa pala sa sapatos ng kanyang asawa na dati buong akala niya ay wala na. Ngayon, ipinapangako ni X na kung hindi man parehas pa sa ngayon ang nararamdaman nila para sa isa't isa, ay sisikapin niya itong trabahuhin upang masungkit ang matamis na oo ng dalaga. Mahal na mahal niya si Alina at alam niyang destiny ang nagtagpo sa kanilang dalawa at hindi nagkataon lamang. Maya-maya pa ay sa wakas nagkamalay rin sa Alina. Alina! Kaagad tumayo si Ate Celeste at X at saka nilapitan si Alina. Nasaan ako? Utal na tanong ni Alina habang marahang minumulot ang kanyang mga mata. Alina, andito ka sa ospital, sabi ni Ate Celeste. Gustong bumangon ni Alina kaya tinulungan nila itong maisandal sa may headboard ng kanyang kama. Nang makaupo ngayon si Alina ay sa kanya na iginala ng maayos ang paningin sa lugar maging kina X at Ate Celeste. Boss X, yung mga lalaki wala na ba sila? Nasaan na sila? Takot na tanong ni Alina. Nagkatingin na naman sina Ate Celeste at Boss X. Lalo silang nakaramdam ng awa sa trauma na tinamo ni Alina. Nabaral na rin sila at binawian na rin ng buhay. Alina, huwag ka na mag-alala. Simula sa araw na to, hindi ko nahahayaan pang may makapanakit sa'yo. Naluluhang sabi naman ni Boss X. Maluha-luha na rin ang mga mata ni Alina na tumitig sa mga matang iyon ni Boss X. Salamat. Maraming salamat po. Kung wala kayo roon, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga lalaking yun, hindi ko po alam kung paano makakabawi sa inyo. Pero sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa tulong na nagawa ninyo sa akin. At tuluyan na nga tumulo ang mga luha ni Alina na kanina pa niyang pinipigilan. Hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan tanawin ito bilang isang utang na loob. Ginusto ko ang ginawa ko at responsibilidad na kita. Nararapat lang na iyon ang gawin ko dahil nasa peligro ang buhay mo. At hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyaring masama sa'yo. Sagot naman ni Boss X. Napangiti naman si Alina at saka bumaling naman ang tingin kay Celeste. Huwag ka nang umiyak, Iha Alina. Ligtas ka na. At maniwala ka sa sinabi ni Boss na hindi ka niya hahayaan pang masaktan ulit. Labis kaming nag-alala sa'yo. Sabi naman ni Ate Celeste. Maraming salamat po, Ate Celeste. Sagot naman ni Alina. Sa paglipas ng mga araw ay naghalinhinan sina Boss X at Ate Celeste sa pag-aasikaso kay Alina. Unti-unti na rin ito nakakabawi ng lakas at nanumbalik na ang dating sigla. Alina, may matutuluyan ka ba paglapas mo rito? Tanong ni Ate Celeste kay Alina. May bahay naman po kami pero parang ayaw ko na pong bumalik doon. Sobrang dami kasi ng masasamang ala-alang nangyari sa akin sa lugar na yon kaya ayoko na pong balikan pa. Malungkot na sabi naman ni Alina. Umimik naman si X. Maluwag ang bahay ko. You can stay there if you want to. Maginoong alok naman ni Boss X. Aalokin pa sana ni Ate Celeste si Alina sa bahay nila, ngunit nang si X na nag-alok ay palihim na lamang siyang napangiti at hinayaan na lamang ang kanyang boss sa gusto niyang mangyari. Naku, nakakahiya naman po, Boss X.
Maghahanap na lang po ako siguro ng ibang mauupahan. Nahihiyang sagot naman ni Alina. Ngunit nagpumilit pa rin si X. I will not let you get hurt again. Kapag nasa poder kita, masisiguro ko ang kaligtasan mo. Hindi sapat ang mga tao ko para bantayan ka. Mas gusto kong ako ang magbantay sa'yo. Yung araw-araw kong makikita na ligtas ka. Kaya please, Alina, sa akin ka na lang tumira. Sabit ni X. Sa sinabi iyon ni Boss X ay bahagya namang napangiti si Alina. Hindi niya akalaing sasabihin nito ni X sa kanya. Sa gilid naman ay kilig na si Ate Celeste at pilit na binubulungan si Alina na pumapayag na sa alok ng kanyang boss. And from now on, you will no longer work for me. Tutulungan mo na ako sa ibang mga negosyo ko. Doon ka na lamang sa bahay kasama ko. Because Alina, I think I'm in love with you. Dugtong pa ni X. Lalong nanlaki ang mga mata ni Alina sa sinabi ni X. Lalo naman kinilig si Ate Celeste sa gilid. Bumilis ang tibok ng puso ni Alina at hindi malaman ang gagawin. Noon pa man ay gusto na niya na talaga si X kaya hindi niya akalaing magugustuhan din pala siya nito. Dala na rin ng takot at pangamba na baka may manakit na naman sa kanya ay pinagbigyan na rin niya ang hiling ng binata kaya pumayag na siya sa kagustuhan nito. Sige, pumapayag na ako. Sagot ni Alina na namumula pa ang mga pisngi. Lumuwag naman ang mga ngiti ni Boss X sa sagot na iyon ni Alina. Maya-maya pa ay may dinukot na si X sa kanyang bulsa. Isang maliit na box ng singsing. Pagbukas niya rito ay inilahad niya ito sa harap na Alina. Iyan yung... utal na sabi ni Alina. Ito rin yung infinity ring na binili nila sa mall na ipanre-regalo raw ni X sa kanyang kaibigan. Oo, ito yun, Alina. Wala talagang kaibigan na pagbibigyan nito. This was meant for you. Actually, hindi ko talaga alam kung paano ibibigay sa'yo to. Pero dahil sa mga nangyari, natutunan kong wala na dapat tayong pinalampas na oras. Minsan na ako nawalan. At ayoko nang mangyari yan. Kaya hanggat may lakas ako na sabihin at iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko, lulubusin ko na. Natakot ako. Natakot ako na baka tuluyan ka nang mawala sa akin. Kasi sabi ko sa sarili ko kapag nailigtas kita, sasabihin ko na sa iyo ang nararamdaman ko at wala nang palalampasin pa na oras. Kaya Alina, please take this ring. Tanda ng pagmamahal at respeto ko sa iyo. Napako lamang ang mga tingin ni Alina sa singsing na iyon. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Tila kahapon lamang ay isang malagim na bangungot ang nangyari. Tapos pagkagising niya ay tila nasa isang paraiso na siya at humupa ng pagsubok. Muling umangat sa kanya ang mga tingin ni Alina na punong-puno ng pagtataka. Boss X, sabi ni Alina. Magsasalita pa sana si Boss X nang bigla na siyang halikan ni Alina. Isang matamis na halik na tila matagal nang nananabik ang kanilang mga labi. Nang kumalas na sila mula sa pagkakahalik ay tumingin ng diretso si Alina kay Boss X. Mahal din kita, Boss X. Noon pa man ikaw nang tinitibok ng puso ko. Sabi ni Alina at saka tuluyan ng lumuha ang kanyang mga mata. Mahal din kita, Alina. At hayaan mong alagaan kita habang buhay. Sagot naman ni Boss X. At muli na nilang pinagdikit ang kanilang mga labi. Umiiyak na rin sa tagiliran si Ate Celeste dahil sa kanyang natutunghayan. Nasa wakas, ay nahanap na rin ni Alina ang kanyang kapahingahan sa katauhan ni Boss X. Nga pala, huwag mo na akong tawaging Boss X. Just call me Xavier. That's my real name. Sabi ni Xavier at tuluyan niya nang isunuot ang singsing na iyon sa daliri ni Alina. Pagkalipas sa mga araw ay doon na nga tumira si Alina kay Xavier at mas lalo silang nagkapalagayan ng loob hanggang sa mauwi na sa kasalan ang kanilang relasyon at mabayayaan na ng kambal na anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!